Good day mga boss, mga sir. Narito na naman po tayo. Meron tayong panibagong upload kung saan napagkatiwalaan tayong maglinis ng inverter na window type na aircon. Ayan, kung mapapansin nyo, mahigit sa taon walang linis. Kita nyo ang kanyang evaporator coil. Talagang namumutik-tik sa dumi. Grabe ang jelly niya, paikot. Yung kanyang styro, sobrang itim dahil sa tagal na hindi nalinis. Kung makikita nyo, papaikutin ko ang kanyang fan blade. Talagang halos wala na siyang hangin na mailabas dahil sa sobrang dumi. Ang kanyang compressor, ang kanyang condenser coil, condenser fan blade, ang kanyang base, napakadumi, sobrang lumot. Ang reklamo ni customer, ang kanyang tubig ay lumalabas na sa harapan. Ngayon, hiniwalay ko yung fan motor kasama ang kanyang fan blade para malinisan siya ng maayos. Ayan, kitang kita, sobrang dumi kanyang fan motor, fan blade, paikot. Sulit na sulit ang pagpapalinis ni customer sa atin. Ayan, ang kanyang cover, kanyang styro, tatanggalin din natin yan para mas maayos ang pagkakalinis, malinisan ng tama at lahat ng singit-singit mabugahan, kakalasin upang makita na maayos ang dumi. Ayan, napakadumi, sobra. Kaya ito, paghiwa-hiwalay natin lahat yan para malinisan ang tama at mabugahan ang tama. Ito pala ang gamit ko, pressure washer, portable pressure washer siya. Ayan, yan ang tubig nakalagay sa timba. Ito ang gamit namin. Gagamitan namin siya ng chemical. Diyan ilalagay. Ayan ang solution namin. Hindi siya matapang. Tama-tama lang para hindi makasira ng coil. Ayan. Nag-ready na kami. Inire-ready namin ng pressure washer. Ayan na. Setup is done. Okay. Ayan. Okay na lahat. So, babalik tayo sa unit. Ayan. Ayan na lahat. Kalas-kalas na. Tanging base na lang at dalawang coil lang naiwan. Ayan ang dumi, sobrang dumi talaga. Kung mapapansin nyo, ayan, ayan, binugahan na namin yan ng solution para mas madali patanggal yung mga dumi, itulak yung mga nasa gitnang dumi ng coil. Yung solution na yan ay mas makakatulong para mas madaling luminis ang unit at hindi na mahirapan muli ang unit natin. Yan, pati syempre, pati yung condenser coil sa likod, bubugahan natin yan. Syempre, nga pala, disclaimer lang, hindi po tayo ganong kagaling. May alam lang po tayo sa paglilinis ng aircon at sa pagta-troubleshoot. Ayun na, kung mapapansin nyo, yan ang dumi niya. Umepekto na yung pinaka-chemical niya. Tinulak na ng bula ang dumi. Ayan. Binugahan na namin ang pressure washer para matanggal na yung dumi sa base. Siyempre, kailangan mo itagilid yan. Tatagilid natin yan para yung base hindi mag-stuck yung tubig, para dire-diretso, hindi magbabalik-balik ang dumi sa loob. Ayan, nakatagilid na siya. Kitang-kita nyo. Ayan, pumuti na siya. Nawala na yung dumi na kanina nakakapit. Yan. Kaya pala sa mga may-ari ng aircon, advice lang, ipalinis mo yung aircon nyo na 3 to 6 months po. Depende po sa paggamit nyo. Pero ang advice ko po is every 3 months or 6 months. Depende po kung everyday nyo po ginagamit. Pero kung gabi lang ginagamit, pwede na po yung every 6 months. Makakatulong po yan para humaba po yung lifespan ng unit nyo at hindi magkaroon ng butas o mapuwersa yung mga tubo ng aircon nyo. Ang paglilinis mo ng aircon ay malaking bagay sa system at sa compressor para hindi rin po siya mapuwersa. So ayan na po, nilinisan po natin, binugahan pati ang likod ng evaporator coil para po mas malinis, mas malamig. At ito na po ang ating finished product. Wala na po yung mga lumot sa tubo niya. Napakalinis na.
Tanggal na po yung mga dumi sa coil, sa pan. Yan, sa compressor, sa styro. Ayan po yung kanina. Napakalinis na. Yan, another satisfied customer naman po. Nabigyan natin ng hostisya ang kanyang concern na hindi na lumalamig ang unit niya. Ayan. Ayan pa yung mga gamit niya. At ayan na ang kanyang mga gamit at ang kanyang ibang parts. Nalinis na rin po natin, nabugahan, nasabunan at napaputi ng tama. Ayan po ang ating finished product. Kung mapapansin nyo, malinis na po yan. Hindi na po yan kagaya ng kanina na napakaitim at napakadumi. Ayan. Ayan ang kanyang mga tubo. Tinecheck natin kung may mga langis. Kasi kung may langis, may indication po siya ng leak. So ayan po. Okay po. Balanse po yung kanyang pan. Ibig sabihin walang sumasayad. And let's go. I-proceed na natin yung pag-assemble para ma-install na natin siya. Okay. Top cover na po tayo. Ayan na po. Ikakabit na po natin yan. Then, nga pala, sa lahat ng mga naglilinis, make sure na lahat ng electrical parts ng ating aircon, kailangan tuyo po yan. Dapat hindi po basa para hindi po magkaroon ng shorted or body ground pag ginamit ng customer. Reminders lang, iwasan po natin mabasa ang mga electronic parts ng ating aircon dahil inverter po ito, maselan po. Kung mapapansin nyo, wala po dyan yung kanyang board, inverter board. Tinanggal po namin yon para safety po, hindi po siya nababasa at hindi po siya maapektuhan sa buga. Ayan, ipipix na po natin yan dito, tornilyo dito, tornilyo ulit. Make sure lang po na kompleto ang ating tornilyo para po hindi nagkakaroon ng vibration ang mga flarings or mga back parts ng ating aircon para si customer ay masatisfied at bumalik sa atin. Tuloy lang po natin ang pag-assemble at make sure na lagi tayo may dalang basahan para malinis bago natin bitawan ang unit. At masatisfied ang ating customer at lagi po siyang magpapalinis sa atin. Ayan. Dinouble check ko ang ating connectors kung tuyo or may tubig. So, nakita ko okay naman, goods naman, all goods. Tuloy lang ang assemble. Yan ang kanyang back cover para dito sa condenser. And that's it. Ayan po ang ating finished product. Nakikita nyo naman, napakalinis na po ng ating evaporator coil. Ayan. So, pagaganahin na natin. Eto na. Nakasetting po siya sa 18. Gumagana po yan. Susubukan po natin pagganahin ng air swing. Yan. Yan. Para at least bago natin bitawan ay wala pong problema ang unit. On off natin ang ating air swing. On off. Very good. On off. At least bago bitawan wala problema ang unit at malamig. Maraming salamat po sa inyong lahat.